Hello guys, how are you? How's your trading? Are you making money or losing money? Well, hopefully you're making money. That's why we're making stock trading. Either it's day trading, swing trading, long term. You know, that's a part of making money. Well, anyway, I'm happy to share to you again kasi nung isang araw naiwan ko yung pagti-trading ko dahil sinamahan ko yung misis ko for ah, maintenance ng sasakyan. So, dinala namin yung sasakyan sa Toyota dealer at naiwan ko ang pagti-trading ko. Well, I'm happy to share to you about what happened to me to my whole trading or I mean yung naka-trading sa aking stock which is yung option trading ko na QQQ or invest ko QQQ. It's a ETF. So, nung binili ko siya is binili ko siya nung June 11 and then the following day ibinenta ko na siya kasi while I'm not here in my front of monitor uh, and it's hard to makita lang sa cellphone. So, ginawa ko, ibinenta ko na rin siya kahapon. The good thing is I make money. It's almost four figures. I'm gonna show it to you later. So, gawin lang natin yung recap tulad nga ng naiintindihan ko sa pagte-trading. Bumabase lang ako dun sa mga nagiging familiar sa mata ko about candle pattern, pati yung mga ano niya, mga indicators at sa mga napapanood ko sa ibang mga YouTuber na they are they are already good in stock trading. So right now, pakita ko sa inyo kung paano nangyari. So binili ko yung stock ko nung uh, uh, binili ko yung stock ko nung 11. So, yan. Binili ko yung stock ko nung 11 dito sa parting ito. June 11. So, binili ko siya nung open market, 9:30. Baka katulad nga ng sabi ko doon sa huli kong ano, vlog na bago tayo mag-trading, we have to study and plan it before we execute. So, katulad nga nito, inaral ko ho ito. So, nung time na nakita ko to na down po ang market, malala nyo yun, sabi ko na rin yung isang content na it's a very bad day for me kasi nga bagsak ang market. So, ito po yun. Yan. Dahil meron din po akong hawak dito sa long term ko, sa pagtitrading ko sa ibang ano ko ng Robinhood. Yung investment ko. Na naka-invest po din kasi ako sa tinatawag na retirement. Okay. Okay, balik po tayo dito. So, yun o. Nung plinano ko po to at inaral ko po siya, katulad ng mga nasabi ko from my other video na kapag ho above VWAP po siya, above VWAP at hindi ito sa VWAP po, baka ma-confuse ko kayo dito. Ito po yung sa volume. Ang VWAP po niya, nandito po siya sa mga candle pattern na yan.
Kasi naka time frame po to ng 1 day. But kung papalitan po natin to ng 5 minutes pattern, yan. Makikita nyo yung VWAP po. Ayan po yung VWAP. So ito yung volume kanina. Pwede ko rin naman po itong palitan ng color kung ano, pero mas preferred ko itong dilaw po nito. So let's go back to 1 day time frame. 1 day time frame. Okay, yan. So, yun nga, di po ba? Kasi nagdire-diretso po ang market, uptrend, uptrend. Siyempre, pag ano man po kahit ano din napapagod din po, talagang nagda-downtrend din yan. Hindi po pwedeng the whole year is puro uptrend po yan. Meron din time na ang market talaga ay babagsak at babagsak po. So, yan nga po. Katulad nga ng in-study ko at yun lang po dito sa side na ito. Yan. I know that's someday or maybe that day or tomorrow ay aangat at aangat ang market. Kasi nga gawa din po ng iba kong indicator katulad po nito, ito, at itong stochastic na dip na po siya. At ang isa pa po ang nanonotice ko din po basta nag-cross po sila, yan katulad doon yan, nag-cross po dyan. Nagkakaroon ho ng pagbabago ang market. Katulad din po nung mamaya ko ipapakita po sa inyo. I-share ko dito yan. So, yun nga ho. Nag-open ang market yung isang araw ng 9:30. So, binili ko siya, naiiwan ko siya. Umalis po ako. So, but the good thing is yung market po ay umayon ko sa akin. Or gumandaw ang takbo ng market yung around the after lunch po ata, mga around 2:30, 3 o'clock. Okay, so pakita ko rin sa inyo yung nangyari po dyan sa ano niya, 1 hour time frame and 15 minutes time frame. So ito po yun. Ito yung 1 hour time frame, and then ito yung 15 minutes time frame po. So nandito yung parting ito. Nakita niyo naman po na ang candle pattern niyo po is above VWAP, above EMA 9 at above ano ba ito? EMA 21 po. Sector sa EMA 21. At ito rin po, napapansin niyo po ba yung bloom yan? Nag-cross po siya, nag-cross. So yan yung isa kong nagiging pattern na kapag nag-cross po siya, yan, katulad po nito, makikita niyo po yan. Ayan. So, yan, katulad po niyan. Yung EMA 21 po, pag mas mababa po siya o nasa ilalim po siya ng EMA 9, nagiging downtrend po siya. Nagiging downtrend po. Okay? So, pagdating mo dito, yan, downtrend po din siya at nagkaroon ng cross po dito. Nasa ilalim po ngayon yung 9 at nasa ibabaw yung 21. So, nag-uptrend po siya. At makikita nyo rin po sa kanyang VWAP. Yan po yung VWAP po, yung dilaw po yan. Above VWAP din po yung mga candle niya. So, anong nangyari po sa akin, saan po ba dito yung ito, yan. Sa party po nito, yan. Sa party po niyan. Dito ko naiwan yung aking pagtitrading kahapon. So, kahapon mo ba yung isang araw po. So, well, anyway, so, confident po ako na magandang magiging takbo ng market. Ito, yan, ito niya naman po. Nagpas po siya ng mga lines po yan ng EMA 9, EMA 21 at
biwak. Yan. Ganun din po dito sa 15 minutes time frame. Yan, kita niyo po. Yan. Kita niyo yan. So, ganun lang po ako kasimple mag-trading. Kasi nga, hindi nga ako talaga expert sa ano namang kung i-studyhin po natin yan talagang mauuwi lang po ako sa ka-study at hindi ko na mamomonitor ang aking mga nasa list ng aking mga naka-hold sa aking trading, yung mga holdings ko po. So, katulad nga ng sabi ko na noong pong 11 ay ibinenta ko na siya at around binenta ko, ito po sa inyo, binenta ko po siya ng around 334 po pala. Yan, nandiyan, around 334. So, binili ko siya nung 11, pero dapat ang expiration date niya pa ay sa July 18. Siyempre, kumita na po tayo yung almost 4 figures at hindi ko nga po siya namamonitor kapag worried ako baka may mangyaring pagbabagong malaki sa market, which is nangyari nga po. Makikita niyo dito, ito, nagkaroon siya ng hindi dito po. Yan. Ito po Friday, June 12. Kita niyo po, nung opening ng market, biglang bumagsak po siya. Hindi po ba? So, alam niyo naman po, minsan sa pag-trading mo talaga, nasan po ba? Sorry, wala ko palagi sa isang So, yan o. Makikita niyo dito. In the following day nung nag-open ng market, bumagsak po ang market. Yan. Pero, nag-continuous pa rin po siya, umangat pa rin po siya, umangat pa rin po. Kasi nagkaroon ho dito kung iti-test niyo po ito. Ito po yung sa baba, bumagsak. And then yung after 15 minutes sa bumagsak ang market. Pero kung hindi ko po siya binenta, maaaring mas malaki po ang kikitain ko. Kasi lumagpas po yung after 15 minutes po niya, lumagpas po dito sa tinatawag na resistance po niya. Pero kung itutuloy ko lang po hindi po muna ako bibili, hihintayin ko muna po yung retest. Ito po yung retest niya. Ito umangat ulit. Tapos nag-retest po ulit po siya dito. Umangat po ulit siya dito. Yan, kita niyo. Yan. Hanggang so, ano yun sa So, ganun nga ho. Kaya nga, sabi ko nga po dahil ang pag-trading po ay hindi rin po madali. Kailangan natin mag-planning and then trade para lumago tayo or grow. Tulad nga nasa aking, makikita niyo ang aking logo. Sa iba ng pangalan po may kaganyang plan, grow, plan, trade, and grow. Yun po. Kaya, so I'm very thankful na sabi nga kahit na hindi nyo kayo nakaharap sa amin, meron na tayong pinagkikitaan, meron tayong income, meron tayong nagiging source of kaperahan o financial ating sa buhay. So, I'm just happy to share it to you para magkaroon din mo kayo ng idea kung paano po ako nag-trade. Pero disclaimer lamang po, not all the time kumikita po ako. Meron din akong araw na nalulugi. Meron din akong linggong nalulugi. But I keep praying na even in my investing, kasi nga meron tayong long term. So,
pinipermis ko dun yung aking stock sa iba kong Robinhood, but at the same time, I'm doing option trading. So while waiting for my accounts na lumago po. And thank you kasi nga naintindihan ko itong option. Naiintindihan ko ng konti itong pag-o-option. So I'm making another money on this kind of trading. I'm investing. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paki-subscribe na lang po and like and share po ako sa aking channel. Hopefully, with this kind of video or pag-trade natin content community, so we can share our knowledge. Sabi po ba, ang mas daig daw ho mas daig po ng isang tao, ng dalawang tao ang isang tao. Parang walis, hindi nga po ba, katulad nyo ng walis tingting. Pag-iisa daw ang walis tingting o tingting lang, hindi makakawalis ng kalat. Pero kung maraming tingting, mas marami yung makawalis. Sorry na sample ko lang yan kasi nga sa edad ko nito. But anyway, at this time, meron ng pagkatawag ng mga AI. Ano na tayo? AI, nasa panahon na tayo ng AI. Although, alam niyo po, ang AI parang sa akin, parang nakakatulong din sa akin. Yan, isang nga po palang yan. So, wala tayong magawa. Nasa panahon na tayo ng AI, so we have to adapt it. Kahit na iisipin natin, hindi naman natin naranasan yan. Sa mga panahon po namin, nasa generation po namin, parang, but para sa akin nga ho, although sa mga generation po namin na mas mahirap yung dinanas namin o pinagdaanan namin. Ngayon, sana ko compare ko ngayon parang madali na rin. Lalo na yung mga generation na yan. They can easy to know everything. Basta itanong lang sa mga new technology ngayon, may tanong lang nila sa AI, alam na nila kung anong sagot. So, yan din, isa din yung AI na minsan tinatanong ko rin sa AI kung ano ba ang magandang market for tomorrow, ano bang magandang i-invest ko. So, yun na nagagamit ko rin po. Isa rin nga rin po yan sa aking ginagawa. Kasi nga, sabi nga natin, study the market on how it will go if it's uptrend or downtrend. Tsaka kung kung kailan magandang i-time yung pag-e-entry nyo para maging profitable ang ating pag-trading. Okay, so hanggang muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paki-like and share na lamang po and please subscribe on my channel. Thank you very much, guys.